Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Masaya at nakakatawa ang mga pangyayari sa loob ng impeachment trial sa ikalawang araw nito, no, mga kababayan. Kahapon nakita natin kung paano po pinapalusot at pinapadeskartihan ng prosecution panel ng House of Representatives. Kasama na po dyan ang kanilang mga na-hire, binabayaran ng mga private prosecutors. No? At nakita natin, una, paano naging original ang photocopy. No? Itong kulukoy na abogado ng prosecution panel dahil na-booking sila kahapon, no? Right on the floor, ng abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte. At itong ipinresenta na si Kalilong, itong agent ng NBI ni si Kalilong, ito rin po ang nag-file ng kaso sa akin at kay Manong J na cyber libel. No? Parang in behalf of Marcos Jr., hindi naman siya ang presidente, itong si Mark Kalilong. So, meaning ginagamit pala talaga ito. Itong si Agent Mark Kalilong ng NBI para sa mga pagsasampa ng kaso. Mainly sa mga opposition figures, no? Na nakita kong pangalan niya, no? Naalala ko ito. Itong si Mark Kalilong na ito, no? At ipipresent din malamang ito sa cyber libel. Tatanungin siya ni Attorney Mark Tolentino, anong legal status and standing mo para mag-file ng cyber libel, no? Sa aking kliyente. Yan din ang itatanong malamang sa kanya. Hindi naman ikaw ang pinag-usapan doon sa pag-demand ni Mr. Eric Celis ng public disclosure ng health situation and health condition ng presidente. Well, anyway, that's another case. Puntahan po natin itong nangyari kahapon sa Senado. Kailanman po, ano man ang sinasabi nitong palusot na abogado ng prosecution panel nila Marcos at Romualdez na na-hire, anong pangalan niya? Ligutan. No, itong si Boy Tulo S. Kung nung nakarang araw bumubula ang laway ni Luistro, ito naman tumulo ang S. Hindi ko na itutuloy, mga kababayan. Ang sabi niya, wala naman daw problema kung mga screenshots, tapos mga photocopy lang at mga secondary printout ang kanilang ginamit dahil consider daw yan na original. Nakalimutan niyang sabihin, in the absence na hindi makikita ang original copy from the main source of the document, pwedeng makonsider yon. Hawak ngayon. Ang main source of the document ay nandun. Hawak ang mga dokumento na sinasabi nila. So doon pa lang sablay na, mga kababayan, itong kinuha na prosecutor nila na binabayaran nito ng gobyerno, no? Magkano kaya ang taripa at patak nito para lamang dumiskarte sa loob ng impeachment court itong si Ligutan. Di pa may style pa siya. My goodness, Your Honor, ipa-strike out. Yung sinasabi, kasi binanggit ni Carlo Narvasa, isa sa legal defense team ni Vice President Sara Duterte, na paano mo ma-peruse at ma-examine ang mga dokumento ay nasa amin ang original. Are you following a script? Ibig sabihin, tinanong siya ng abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Narvasa, saan mo kinuha yung hinuhugot ng mga pinagsasabi mo? Nandito sa amin ang dokumento, paano mo na-examine ito, no? So, dyan pa lang na-booking na ng mga photocopy pala. Mga second-hand printouts, mga screenshots, no? Ang ipinakita po na kunwari ebidensya dahil wala silang ebidensya patungkol sa aligasyon nila against kay Vice President Sara Duterte. And we're now talking about one article of impeachment pa lang ito, no? Tungkol ito sa grave threats na nangontrata di umano ng assassin si Vice President Sara Duterte at gumawa ng threats ng pagpatay laban kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos Jr. Ang tanong sa mga hindi abogado, ang sabi ng mga abogado sa mga hindi abogado, paano naging impeachable offense yan? Saan yan papasok? Culpable violation of the Constitution?
betrayal of public trust, graft and corruption, ano pa, treason. Talagang pinipilit at pinipilitpit nila, no? At ginagamit itong agent ng NBI na si Makalilong, no? Mark Makalilong. Sinabi ko na kanina, parang siya ang nakatoka para magsampa ng mga reklamo at maging witness o complainant laban sa mga political opposition figures, no? Pero maganda po at nakita natin kahapon sa simula pa lang ng pagpresenta ng unang witness ay butata na kaagad itong prosecution against kay Sara Duterte. Una, wala silang mga original evidence na maipresent, kaya nag-produce sila ng mga second-hand printouts, screenshots, photocopy. Sa rules of evidence po, according sa mga abogado, questionable yan. Kasi pwedeng yan ay tampered at hindi authenticated at pwede po yan ay na-manipulate. Lalo na kung nandyan ang original na source of the document at original copy of the document. So, paano maging original ang photocopy? Sige nga, Attorney Ligutan. Tinawag nga yan na photocopy eh. So, paano mo tinawag na original? E di, pag nag-travel tayo abroad, ipotocopy na lang natin ang ating passport at mga visa. Dahil pwede naman pala, sabi ni Attorney Ligutan, itong Boy Tolo S na nagtumulo ang S, no? Sa kai-English niya sa impeachment court. Paano magiging katanggap-tanggap ang photocopy na maging original? Sige nga, saan mo kinuha at tinugot ang doktrina na yan? Halimbawa, mag-travel kami abroad, ipotocopy lang namin ang aming mga passport and then sasabihin namin sa immigration officer, sa airport authorities na original po yan, sir. Pero photocopy, kita-kita. Sabihin, at kapag hinuli kami, ituturo ka namin na Attorney Ligutan na si Attorney Ligutan po ay nagbuo ng bagong doktrina. Ang photocopy ay original. Katawa-tawa, no? Pero ito ay pagpapakita ng katotohanan that indeed, kulang o walang ebidensya, pinilit at talagang may script kung paano po umatake ng propaganda laban kay Vice President Sara Duterte. E yun pa lang, supalpal na mga kababayan, ano? First witness, black eye kaagad. Ang mga ebidensya nila ay questionable. At mayroon pa tayong natanggap na impormasyon na itong agent ng NBI na ito ay may kinasasangkutan na reklamo, no? Lumabas sa Facebook pages at mga social media posts na may hinuli ito, walang court order of arrest o walang arrest warrant at wala ding maipakita na valid basis bakit niya hinuli itong tao at ngayon ay lumalabas sa social media which is tantamount to abduction or illegal detention, no? At ito ay question pa dahil kumalat ito kagabi, last night, sa social media. So there is a semblance of a pattern dito sa agent ng NBI na ito na parang diskartidor nga, mga kababayan. So, hindi pa ito na cross-examine ng defense lawyers ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Paano na lang kung i-cross-examine ito ng mga abogado, no? Lalo na ni Attorney Sheila Sison, no? Ay baka mga tog ang tuhod nito at aminin talaga na sinusundan ko lang ang script. Hawak ko ang beat, hawak ko ang script. Mga kababayan. So, aside from the questionable existence ng kanilang ebidensya, photocopy na ginagawa at ini-insist ng mga abogado ni Marcos at Romualdez, sila naman talaga ang nagpapa-impeach dito kay Sara Duterte na original daw ang photocopy, doon pa lang black eye na paano naging original ang photocopy? Nandun ang original document. So, walang pinagkaiba. Paano pag nag-photocopy ka, then i-reproduce mo ulit at magkaroon ka ng editing? Original pa rin yon dahil sinasabi mong photocopy? Mali po yun, mga kababayan. At hindi ko po naririnig sa mga abogado na ang mga photocopy ay siya na ang standard ng documentary evidence presentation
dahil considered na rin yan as original. Haha! Ganon ba? Hindi tingnan natin kung paano mag-rule dito ang Senado. Pangalawa, maliban po sa kulang at walang ebidensya, hinihilot na lang, ay nagsisinungaling pa itong mga abogado at mga testigo or unang testigo na naipresenta kahapon doon sa Senate Impeachment Court. Sapagkat malinaw naman po na hindi nila nakuha ang anumang komprehensibo na video na mayroong original copy. Siguro dito sa side nila Vice President Sara Duterte, at gusto lang nila ipakita ang at least 2 minute or 2 minutes na haba ng clip, no? Na tinanong nga yan ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat makita ang buong video kung papayagan mang itong i-play para maintindihan ano ang context, ano ang kinakalagyan ng mga binanggit o mga lumabas sa video, para mapagdugtong-dugtong at mapagtagni-tagni ang mga pangyayari batay doon sa buong video. Ngayon, kung hindi pala yan ipapakita ang buong video, pwedeng i-oppose yan kasi that is tantamount to editing. Ini-edit mo lang pala ang ipapakita mo eh. So unfair yan sa akusado na kukuha ka doon ng isang video clip at hindi sigurado na yon ang buong video na yon ay nakapaloob ang pahayag at ang konteksto ng mga sinabi at mga pangyayari doon at gagamitin mong ebidensya. That is unfair. That is procedurally erroneous. Kung gusto mo i-present ang buong video, i-present mo siya as buong video. Dahil open court session yan eh, ang impeachment court. So, hindi yan kaagad makita at maunawaan ang buong konteksto at kalagayan ng mga binabanggit na pag-aakusa o aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte kung hindi po maipakita ang buong video na yan. So I think baka hindi nga yan mapapayagan na 2 minutes lang. Dapat buong konteksto ng video. So, mga kababayan, dalawang black eye na yun. Ano? Unang black eye, photocopy, second-hand printout, screenshots printed, at hindi original documents ang hawak ng mga taga-prosecution panel at ng taga-NBI. At na-question pa ang integridad ng documentary evidence presented dahil nandun ang basic main original document or the original copy, the original print of the document. Nandun po sa master source. Ayun, pangalawa, mayroon pong question tungkol dito sa pagkakaroon ng sinasabi natin questionable na personalidad nitong witness nila. Hindi pa ito na bring up, no? Pero kumakalat na last night, sabi ko nga kanina sa mga video or sa mga social media na nai-involve ito sa questionable na mga operations. Accordingly to the source, yung paghuli o pagbibigay ng mga kaso na questionable ang pamamaraan. Yan po ang personalidad na ito ni John Mark Calilong ay kumakalat ngayon sa social media. At pangatlo ay ito pong konteksto na ayaw ipakita ang buong nilalaman ng video at lumalabas na kinut out lang or ang tawag po dyan na spliced sa original video. So hindi yan original video pala. O may question din dyan. So nangyayari ngayon, pinipilit ng prosecution team dahil wala silang ebidensya, kulang ang ebidensya at diskartidor ang mga testigo nila, mantakin mo mga madriaga, itong sila Gloria Mercado, nang makita kong listahan ito, puro ito mga diskartidor na mercenary type. No? Pag sinabing mercenary type, for hire, meaning witness for hire or operator na hinahire sa isang operation. And for that matter, nagdududa ngayon ang taong bayan na sila ay bahagi dito kasama itong si Calilong sa tinatawag po na inariglo ng mga testigo. Alam na ninyo ang ibig sabihin ng inariglo ng mga testigo dahil may limitation tayo sa Facebook at sa YouTube pag nagsasalita tayo. Pero malinaw na po na sa unang salpukan pa lang, sa unang pag-present ng isang artikulo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, first witness pa lang, 3 black eye kaagad.
Mananakaut talaga ito mga kababayan. Maliban pa sa malinaw po ang naging paninindigan ng presiding judge sa katauhan po ni Senate Presiding Judge Senator Escudero. Kung ano nakasaad sa konstitusyon, malinaw po yon, 2/3 of all the members of the Senate, no qualifier. Hindi po sinabi at hindi nakasulat sa konstitusyon na 2/3 of all the members of the Senate present in the impeachment court. Walang sinabi na ganun. Hindi rin sinabi sa sa saligang batas na 2/3 of all the senators who are available to vote. Walang ganon. Hindi rin po sinabi na 2/3 of all the senators during the decision of the impeachment trial. Walang ganon. Ang nakalagay lang, 2/3 of all the members of the Senate. That means 24 po ang members ng Senado. Maliban na lang kung may namatay, mamamatay along the trial, may mag-resign, may ma-expel, at may mako-convict with finality of decision. Wala pong ganun. Na ang penalty is removal from office. Walang ganun. So doon pa lang alam natin hindi ito mapapakonvict si Sara Duterte. There are only 13 ang senador ni Marcos. At sa 13 na yan, hindi pa siya sigurado na boboto ang lahat ng yes to the conviction of Sara Duterte. Sigurado tayo na dito sa kabila may 8 kasi ipinakulong nila si Senator Marcoleta at pati na rin po si Senator Jinggoy Estrada. Pero that is still a question. That is still a question. Kasi pwedeng umangat yan papuntang Korte Suprema at idulog ang karapatan ng 2 senador na ito na makilahok at maging bahagi po ng impeachment trial at ng impeachment decision-making process. Sa napakahalagang importanteng kalagayang ito na may impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Kung hindi yan mapapayagan sa Sandigan Bayan, aabot pa yan posible sa Korte Suprema. Mga kababayan. But nonetheless, it is very clear in the letters of the Constitution, 2/3 of all the members of the Senate at si Senator Marcoleta, si Senator Bato de la Rosa, at si Senator Jinggoy Estrada remain to be members of the Senate until 2028 or otherwise. Ayun. So, interesting mga kababayan. Sa unang araw, si Girl Tulo Laway, o Bula Laway, ngayon si Boy Tulo S. Yung mga abogado ni Marcos at Romualdez. No? Tinatawag ko itong mga abogado ni Marcos at Romualdez kasi they were hired. They were paid to do the operations of impeachment attack at the impeachment court sa Senado, itong House Prosecution Panel at itong mga private prosecutors nila. Ano pang tawag dyan? Hindi. Mga abogado ni Marcos at ni Romualdez. O ayon, sa unang salpukan, 2 araw talo sa motion na ipa-compel, no, itong si Lorna Capunan, nag-move pa na since nandyan na daw sa loob ng Senado, sa building, si Vice President Sara Duterte, nagtanong siya kung pwede na ba siya mapakumpel at mapa-attend bilang respondent to the case sa impeachment. Ang sagot ni Chi Escudero, yung Senate Impeachment Court presiding judge na senator, there is no rule or there are no rules na nagpapahintulot na i-mandatory compliance ang sinumang inaakusa, including the Vice President sa impeachment court sa Senado. Lalo na kung mayroon ng designated and official representation in her behalf, for that matter, kay Vice President, through her counsels sa kanyang mga abogado. Ano pang hinahanap ni Lorna Capunan para ipahiya, para magmudlo-mudlo ng mata, to gold, para gulat-gulatin si Vice President Sara Duterte? Hindi naman ninyo magugulat yun, ano? So, tinabla ang mga palusot sana na diskarte ng prosecution panel kagaya ni Lorna Capunan. No? At tinabla din po ang kahapon, the other day, pinabalik na ang mga BIR box na yon or BIR box na naglalaman ng mga confidential BIR and tax information
regarding kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa dahil wala pong court order na nagpapahintulot na pakialaman ang mga matters of confidential and privacy of data protection. Ayun, pinabalik na. Knockout din yun. Unless the court, in accordance to the law of data privacy protection, ay magkakaroon ng subpoena doses tecum later. Meaning to say, ipapatawag itong mga dokumento muli, ipabalik. And knockout din ang pag-require na mag-arraignment pa si Vice President Sara Duterte. So malinaw po na mayroon talagang pagkukulang na sa unang salpukan pa lang, talagang nawiwendang ang mga abogado ni Marcos at nila Romualdez. Sapagkat kapag bitbit mo ang katarantaduhan at kasinungalingan, ang diskarte mo ay patungo sa kabulukan at mabibisto ito. Yan ang lesson learned in the first 2 days ng impeachment trial laban sa Vice President Sara Duterte. Maraming salamat sa panonood ninyo. Pakikinig at pagsubaybay kay Ka Eric. Mabuhay po kayo at malamang ay marami pa tayong masasaksihan na mga katawa-tawa at interesting na mga pangyayari dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero sigurado tayo, the 2/3 will be 16. And Marcos and Romualdez at ang kanyang mga kaalyado na mga senador ay wala silang numero ng 16 senators right now. Tingnan natin kung magbabago pa ang mga maniobra na ito. Ang katotohanan, mangingibabaw, at ang paninindigan at lakas ng mamamayan ay pwedeng mag-develop yan anytime kapag ipinilit na ibaon muli ang katotohanan at baloktotin ang batas at katarungan dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mabuhay po kayo mga kababayan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you, mga kababayan. Muli, ito si Ka Eric. Bye for now. Mabuhay!